2421. Matapos mag-scroll saglit sa martial arts forum, nag-log out si James at naupo sa sofa na naliligaw sa pagmumuni-muni. Sa pagkakataong ito, marami nang sinabi sa kanya si Sophie. Bukod dito, alam niya ang background ni Sophie. Siya ay ipinanganak sa ancient heavenly court age. At ang kanyang ama ay isang Diyos ng digmaan sa korte. Dahil siya ay pinangalanan bilang isang Diyos ng digmaan, tiyak na naabot niya ang rurok ng lakas. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano siya nakilala ni Sophie kay Emperor Jabari o kung bakit siya nasa celestial abode. Pansamantala, nanatili si James sa Wormstead at gumugol ng dekalidad na oras kasama si Winnie habang hinihintay niya ang paglitaw ng Diyos. Hindi niya nais na makuha ang lahat ng 5 elemento ng Genesis. Hanggat maaari niyang makuha ang isa sa kanila, ituturing niyang napakapalad. Kaya lang, 7 araw ang lumipas, sa umaga sa ika-7 araw. Tulad ng pagsikat ng araw sa itaas ng abot tanaw. Boom! Isang pagsabog ang biglang naganap sa isang random na lugar sa Earth. Ang pagsabog ay sobrang nakakatakot na maging ang lupa. Umiling. Ano ang nangyayari? Anong nangyari? Napakalakas ng pagbabago-bago ng enerhiya. Nang maramdaman ang pagsabog, lumingon ang bawat magsasaka sa Earth upang tumingin sa direksyon kung saan nangyari ang pagsabog. Ang pagsabog ay nagmula sa South Pole. Nandito ba ang Providence? Marami ang nag-isip na ang Providence pagkatapos ng ikalawang kalamidad ay dumating na. Kinaumagahan, tahimik na nakaupo si James sa looban ng palasyo. Biglang yumanig ang lupa, at narinig niya ang nakakabinging putok na nagmumula sa malayo. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Tumayo siya at tumingin sa malayo. Ano ang nangyayari? Bakit umuuga ang lupa? Matapos mag-alinlangan sandali, tumayo siya at lumipad patungo sa direksyon ng pagbabago-bago. Siya summoned kanyang buong lakas at maximize ang kanyang bilis. Ang mas malapit siya sa South Pole, mas malaki ang pagbabago-bago. Pagdating niya sa South Pole, napagtanto niyang may libo-libong buhay na nilalang doon. Ang mga ilan ay mga nabubuhay na lamang ay lumitaw bilang isang puwersa na maaaring mangyari alang. Samantalang ang iba ay mga kababalaghan na nagmula sa 3,000 mundo. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pinanggalingan ng mga pagbabago. Sa langit sa harapan niya ay isang malaking energy vortex na kulay ginto sa gitna. Tulad ng isang nakabubulag na araw, ito ay nagpapalabas ng gintong liwanag. Habang walang tigil na umiikot ang energy vortex, nagpapalabas ito ng enerhiya ng napakalakas kaya binaluktot kahit ang walang laman. Walang nang ahas na lumapit sa puyo ng tubig. Iyon ay dahil ang enerhiya sa paligid nito ay sobrang nakakatakot. Ang bawat buhay na nilalang ay nagmasid mula sa malayo. James! Isang boses ang nagmula sa likuran niya. Lumingon si James at nakita si Delaney, Henry, at ang Blythe King. Ma'am, tumango siya. Nagtanong si Delaney, nagpakita ba ang Diyos? Umiling si James, hindi ko alam, pero sa tingin ko, dapat itong lumitaw sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Sophie na ang Providence ay lilito sa loob ng panahon na ito. Dahil may napakalaking pagbabago rito. Sa palagay ko ay dumating na ang Providence. Napatingin ang tatlo sa energy vortex na nasa harapan nila. Ang puyo ng tubig ay patuloy na umiikot sa loob ng 3 buong araw. Pagkalipas ng 3 araw, ang energy vortex ay nahahati sa 5 mas maliliit na vortex. At bawat isa ay may pinto sa loob nito. Gitna, pwede bang space-time portal iyon? Maraming mga kababalaghan ang nag-uusap sa isa't isa. Pagkatapos, ang ilan sa kanila ay tumungo sa direksyon ng ilusyon na mga pintuan sa gitna ng 5 vortex. Ang bawat isa sa kanila ay pumasok sa ibang space-time portal. Napatingin si James sa tatlo sa likod niya at sinabing, "Tingnan natin ha."
Upang madagdagan ang ating mga pagkakataong makuha ang Providence, dapat tayong pumasok sa iba pang space-time portal. Sige, tumango sila. Matapos masulyapan ng isa sa mga vortex, nilapitan niya ito at tumungo sa space-time portal. Kabanata 2422. Sa sandaling pumasok si James sa space-time portal, lumabo ang kanyang paningin. Nang muli siyang lumitaw, nakarating siya sa hindi kilalang lokasyon. Isa itong bulubundukin na napapaligiran ng mga bato na hinubog pagkatapos matuno at puno ng primordial kapaligiran. Anong puro elemental na kapangyarihan? Bulalas ni Sophie. Tanong ni James. Ano ang naramdaman mo, Sophie? Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Sophie. I sensed fire elemental power. Ang bawat isa sa 5 space-time portal ay nakalink sa 5 magkakaibang hindi kilalang mundo. At bawat mundo ay nagtataglay ng Genesis. Dahil napakalaki ng fire elemental power dito, dapat itong pinagmulan ng Fire Genesis. Kailangan mo akong bigyan ng gabay. Sophie, nakiusap si James. Maaari ko lang makuha ang Fire Genesis sa iyong gabay. Pagkatapos kong makuha ang Fire Genesis, baka maaga ko rin ang ibang Genesis. Ang isa ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha ng isa sa 5 elemento ng Genesis. Gayunpaman, dahil si James ay may celestial abode at ang tulong ni Sophie, ang kanyang ambisyon ay malaki, at gusto niyang makakuha ng higit pang Genesis. Siyempre gagawin ko. Sabi ni Sophie, matagal na ang nakalipas. Pumasok ako sa celestial abode ni Emperor Jabari. Ngayong pag-aari mo na ang celestial abode, pareho na tayong nabahiran ng karma. At saka, mas malakas ang potensyal na ipinapakita mo. Mas natatakot ako, kaya naman tutulungan kitang lumaki. Hindi alam ni James kung ano ang sinasabi niya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya sa sandaling ito. Sophie, sabihin mo sa akin kung nasaan ang Fire Genesis. Teka lang, susubukan kong maramdaman. Sinimulan niyang maramdaman ang hindi kilalang mundong ito ng buong time mula sa loob ng celestial abode. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto. James, pumunta ka sa kaliwa mo. Sinimulan ni Sophie na bigyan ng direksyon si James. Matapos makuha ang kanyang mga bearing, si James ay nagpatuloy sa unahan. Sa patnubay ni Sophie, lumipad siya ng humigit kumulang 10 araw bago nakarating sa isang bundok. Ang bundok na ito ay isang bulkan. Mula sa malayo, ang apoy ay nagniningas na may puting kulay na tila kakaiba. Gayunpaman, ang puting apoy ay tila walang temperatura. Nang makalapit si James ay wala siyang maramdamang init. Ito ba ang lugar, Sophie? Tanong ni James. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng celestial abode. Tama, nararamdaman ko ang presensya ni Genesis dito. Gayunpaman, dapat kong aminin na medyo naguguluhan ako. Paano namin ito nakuha ng ganoon kadali? Dapat mayroong ilang mga hadlang sa malapit na kailangan nating lampasan para makuha ang Fire Genesis. Titingnan ko muna ngayon. Naglakad si James papunta sa bulkan sa harap niya. Paglapit niya sa bulkan, agad siyang binalot ng puting apoy. Gayunpaman, wala siyang maramdamang init. Natarante siya nito. Nalilito. Pumindot siya pasulong. Habang nakahakbang pa siya, nakaramdam siya ng nakakapasong init. Bakit biglang uminit dito? Halos agad na pinagpawisan si James. At mabilis na nabasa ang pawis sa kanyang damit. Gayunpaman, dahil natitiis pa rin niya ang nakakapasong init, nagpatuloy siya. Habang lumalalim siya, mas mataas ang temperatura. Sa sandaling iyon, ang kanyang damit ay nasunog. At ang kanyang balat ay naging pula. Nakahawig ng tinunaw na bakal. Nakakatakot na temperatura. Huminto si James at tumingin sa malayo. Sa isang tingin, parang walang katapusan. Tanging ang patuloy na daloy ng puting apoy lamang ang makikita. Palibhas ay nasa puting apoy.
Ang makapangyarihang elementong kapangyarihan ng apoy ay pumasok sa kanyang katawan at sinunog ang kanyang pisikal na katawan. Kung hindi nagmamadali si James na kunin ang Genesis, huminto sana siya dito para magtanim sa perpektong lugar na ito, sa pamamagitan ng paglinang ng kanyang pisikal na katawan dito. Nakakakuha siya ng maraming beses at mga kumpara sa ibang lugar. Sophie, hindi na ako makakatagal. Paano ko makukuha ang 5 elemento ng Genesis? Tanong ni James. Teka lang. Tingnan ko. Umupo si Sophie sa isang lotus na posisyon sa celestial abode at nagsimulang mag-extrapolate. Mamatay. Biglang may narinig siyang boses na umuugong sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, bumulwak siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Namumutla ang mukha niya. Kabanata 2423. Sa pamamagitan ng mga pagbabago sa batas ng langit. Hinangad ni Sophie na maunawaan ang mga paraan ng pagkuha ng 5 elemento ng Genesis. Gayunpaman, nag-backfire ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Mapatla ang kanyang mukha habang bumubulong. Sa pagtulong kay James, nilabag ko ang batas ng langit at nahawa na ako ngayon ng mabigat na karma. Sophie, tapos ka na bang mag-extrapolate? Naghintay si James ng 20 minuto. Nang makitang hindi sumagot si Sophie, nagtanong siya. Sabi ni Sophie, oo, tapos na ako. Nang marinig ito ni James ay tuwang-tuwa. Tanong niya, talaga? Oo, ngunit, James. Bamuka at itinikom ni Sophie ang kanyang bibig. Anong mali? Napaisip si Sophie at nagpasyang sabihin kay James. Sa pagtulong sa iyo, nahahawa ako ng mabigat na karma. Sa katunayan, natuklasan ko ang paraan para makuha ang 5 elemento ng Genesis. Gayunpaman, may presyong babayaran. Ha? Anong presyo? Tanong ni James. Sabi ni Sophie. Sa primeval age, huhusgahan ako ng Heaven's Adjudicators. Hindi ko alam kung ano ang hahaharapin ko. Ang alam lang niya ay nabahiran siya ng mabigat na karma sa pamamagitan ng paglabag sa landas sa langit. Hindi siya natatakot na mamatay, ngunit ang karma na nahawahan niya ay maraming beses na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Seryoso yan, nakakunot ang kanyang mga kilay. Nang paumanhin si James, na humihingi ng, I'm sorry, napabuntong hininga si Sophie at sinabing, akala ko mababaliwala ang karma na mabahiran ako kung iiwasan kong tulungan ka ng direkta. Akala ko kaya kung lutisin ito ng mag-isa. Gayunpaman, pinabayaan ko ang aking pagbabantay at tinulungan kong mag-isip ng mga paraan upang makuha ang 5 elemento ng Genesis. Siguro ayos lang ako kung ordinaryong bagay lang ito. Gayunpaman, ito ang 5 elemento ng Genesis na pinag-uusapan natin. Isa sa mga pinakadakilang kapangyarihan sa langit at lupa. Ano ang mangyayari sa iyo? Sophie, tanong ni James. Walang masyadong sinabi si Sophie. Sana lang ay umunlad ka at sa huli ay maabot mo ang isang hindi ka pani-paniwalang ranggo. Sa ganoong paraan, mapapawi mo ang aking karma. Sa anumang kaso, huwag na nating pag-isipan pa ang usapan. Mayroon lamang isang paraan upang makuha ang Fire Genesis. Kailangan mong ganapin ang iyong pisikal na katawan dito mismo at hayaan ang iyong katawan na magkaroon ng Fire Elemental Power. Pagkatapos, magtungo sa gitnang rehiyon at puwersahang i-absorb ang Fire Genesis. Hindi mo maa-absorb ang Fire Genesis kung ang iyong pisikal na katawan ay hindi nalilinang ng Fire Elemental Energy. Paliwanag ni Sophie sa, pinuhin ang aking pisikal na katawan. Isang Fire Elemental Body. Sabi ni Sophie, oo, ito ang pinakamaraming magagawa ko para sa iyo. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Napakahirap gawin ang iyong katawan sa isang Fire Elemental na katawan. Gayunpaman, dahil gumagana ang iyong katawan sa mga mahiwagang paraan. Ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa iyo. Siya nga pala, dahil gusto mong makakuha ng mas maraming Genesis.
Ang oras ay mahalaga. Nakuha ko. Tumango si James. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Habang lumalalim siya, mas mataas ang temperatura ng apoy. Pagkarating sa isang lugar kung saan makakayanan niya ang init, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nagsimulang sumipsip ng kalapit na apoy upang ganapin ang kanyang pisikal na katawan. Si Sophie naman ay nagpatuloy sa pagbibigay ng payo sa kanya. Upang gawing fire elemental body ang iyong katawan, dapat mong tipunin ang elemento ng apoy sa iyong mga cell at linangin ang isang bagong kapangyarihan na tinatawag na true fire energy. Sa ilalim ng patnubay ni Sophie, sinimulan ni James na linangin at puno ang kanyang katawan. May dalawang uri na ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, ang paglilinang ng ikatlo ay magiging lubhang mahirap. Kung walang cultivation method, walang paraan na ang kanyang katawan ay maaaring maglaman ng ganoong karaming kapangyarihan ng sabay-sabay. Sa ilalim ng patnubay ni Sophie, sinimulan ni James na sumipsip ng mga apoy sa paligid upang mapuno ang kanyang pisikal na katawan. Habang ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabagong buhay sa ilalim ng pagkasira ng apoy, ang kanyang pisikal na lakas ay lalong lumakas. Kaya lang, pinag-cultivate si James for 3 months straight. Pagkalipas ng 3 buwan, ang kanyang katawan ay naging fire elemental energy, at ang kanyang dugo ay naging apoy na umiikot sa kanyang mga daluyan ng dugo. Sophie, hindi ganoon kahirap ang pagpino sa aking pisikal na katawan. Kailangan ko lang tiisin ang sakit ng apoy na sumusunog sa katawan ko. Gayunpaman, imposible para sa akin na linangin ang true fire energy. Wala akong cultivation, paraan upang maisakatuparan ang gayong tagumpay. Sa kawalan, hiniling ni James ang tulong ni Sophie. Nagsalubong ang kilay ni Sophie nang marinig siya. Anong gagawin ko? Siya ay nasa isang tali. Sa huli, nagpasya siyang subukan ito at muling mag-isip. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na maaaring lumala ang mga bagay. Kabanata 2424. Nagpatuloy siya sa extrapolating. Hindi nagtagal, bumuga siya ng isang bibig ng dugo. Gayunpaman, nakakuha siya ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa pagbabago-bago ng batas ng langit sa pagkakataong ito. J. James, sabi ni Sophie. Nanginginig ang boses. Oo, Sophie, sinabi niya, nag-extrapolate ako ng ilang mahalagang impormasyon. Mangyaring sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito. Natuwa si James. Sinabi niya, sa unang panahon, ang 5 ancestral gods na kumokontrol sa 5 elemento ng Genesis ay minsang nagtipon at nag-usap ng isang bagay sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos, lumikha sila ng isang hindi pa nagagawa at nakakatuwang paraan ng pagtatanim. Anong paraan ng paglilinang noon? Tanong ni James. Elemental inversion. Nanginginig ang boses ni Sophie habang sinasabi niya. Ang E-elemental inversion ay isang cultivation method na nilikha batay sa 5 elements of Genesis. James. Ang pinakadakilang probisyon pagkatapos ng ikalawang kalamidad ay hindi ang 5 elemento ng Genesis, kundi ang pamamaraan ng paglilinang ng elemental inversion. Natigilan si James. Ang 5 elemento ng Genesis ay sapat na nakakatakot. Nang marinig na hindi sila ang pinakadakilang probidensya, hindi niya maiwasang matigilan. Umalis ka sa lugar na ito at hanapin ang elemental inversion. Sabi ni Sophie. Gayunpaman, habang ang kanyang mga salita ay nagbubunyag ng hindi kapani-paniwalang sekreto ni Heaven, siya ay dumanas ng isang kakila-kilabot na reaksyon. Ang nakatatakot na kapangyarihan ng heavenly breath ay nagkatotoo at tumama sa kanya. At siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang naglalaho ang kanyang mga kapangyarihan. At naasimilasyon siya ng heavenly breath. Nakakatakot. Huminga ng malalim si Sophie. Alam niyang nabunyag na niya ang sekreto ni Heaven.
Ang mga nakaabot sa Emperor rank o malapit ng tumawid sa Grand Emperor rank ay maaaring makakuha ng insight sa lihim ng Heaven. Gayunpaman, hindi nila ito naiiwan dahil sa takot na magdusa ng kaparusahan. Kabaligtaran naman ang ginawa ni Sophie. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang E-Elemental Inversion C ay matatagpuan sa gitnang rehiyon ng time-space portals ng 5 vortex. May nakatagong space-time portal doon. Ang dami niyang sinabi, mas malaki ang backlash na dinanas niya. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Mamamatay na ba ako? Nagsimulang mawala ng malay si Sophie. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang after-image. Your Majesty, wika niya. Your soul, nananatili pa ba ito dito? Isang mapanlinlang na tinig ang dumating. Malapit na, matagal ko nang nakita ang araw na ito. Umiiral ako para tulungan kang malampasan ang kapighatiang ito. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng ilusyonaryong anino ang kanyang braso. At hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa kanyang palad at binalot si Sophie. Sa sandaling iyon, hamupa ang sakit. Pakiramdam niya ay hindi na siya pinupuntirya ng heavenly path. Tumayo si Sophie at nagpasalamat. Salamat, Emperor Jabari. Bahagyang umiling ang after-image at sinabing, mawawala na talaga ako sa pagkakataong ito. Nakasira ka ng bawal. Huwag mong ulitin ang iyong mga pagkakamali. Kung hindi, walang ibang makakapagligtas sa iyo. Maliban kung, syempre, mayroon kang kapangyarihan na baguhin ang tadhana. Naiintindihan. Tumango si Sophie at nagtanong. Emperor Jabari, hanggang saan kaya ang pag-unlad ni James? The after-image said, hindi ko alam. Nakikita ko na ang landas sa langit ay magiging magulo sa nalalapit na mangyayari. At walang maipaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Nataranta si Sophie. Ito ay naghihintay na ang hinaharap ay puno ng mga variable. Lalong hamina ang boses ng after-image hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Kabanata 2425. Sinubukan ni Sophie na i-extrapolate ang mga paraan para makuha ang fire genesis. Sa nakalipas na ilang taon, ang pagganap ni James ay bumuti ng malaki. Habang tinutulungan niya siya ng hindi direkta, naramdaman niyang lalo siyang nakagapos kay James at may mabigat na karma sa pagitan nila. Upang mapuksa ang karma, kinailangan ni James na patuloy na lumakas. Kung hindi, ang kanyang karma ay babagsak sa kanyang mga balikat. Dahil nangyari na ang mga bagay-bagay, naniwala siyang maaari pa niyang tulungan si James kahit minsan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na isisiwalat niya ang lihim ng langit at lalabag sa landas sa langit. Alam niya ang mangyayari kung ibubunyag niya ang sekreto ni Heaven. Gayunpaman, ilang sandali lang ang nakalipas. Tiniis niya ang matinding sakit at sinabi kay James ang tungkol sa impormasyong nakuha niya. Sa kabutihang palad, ang mga labi ng kaluluwa ni Emperor Jabari ay nananatili sa celestial abode. Kung hindi, siya ay mapapahamak. Nang tuluyang mawala si Emperor Jabari, nakahinga siya ng maluwag at naupo sa isang lotus position sa lupa. Mapatla ang kanyang mukha habang bumubulong. Salamat, kamahalan. Samantala, si James, na nasa labas ng mundo, ay walang ideya na si Sophie ay halos mapuksa ng landas sa langit. Matapos sabihin sa kanya ni Sophie na ang 5 elemento ng Genesis ay hindi ang pinakadakilang probidensya. Kaagad siya, umalis sa mundong ito at bumalik sa lupa. Mayroong 5 energy vortex sa kalangitan. At bawat isa ay may ilusyon na pinto na tumutugma sa hindi kilalang lokasyon ng 5 elemento ng Genesis. May nakatagong pinto ba sa gitnang rehiyon? Bulong ni James. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa gitnang rehiyon ng 5 vortex. Pagkalapit niya sa lugar, iniskan niya ang paligid. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang nakatagong pinto.
Wala akong mahanap. Sophie, sabi niya, sa pamamagitan ng celestial abode. Napagmasdan ni Sophie ang sitwasyon sa labas. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi niya, gamitin ang iyong pandama, hindi dapat ito nakikita ng mata. Marahil ay makikita mo lamang ito kapag papalapit ka sa gitnang rehiyon. Pinagmasdan ni James ang paligid. Napagtatanto na wala pa siya sa gitnang rehiyon. Nagsimula siyang maglakad pasulong. Habang naglalakad ay inilibot niya ang paningin sa paligid. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang ilusyon na pinto sa kanyang harapan. Gaya ng naisip ko, napangiti si James at muling pinagmasdan ang paligid. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng 3,000 mundo ay pumasok sa 5 puyo ng tubig. Walang buhay na nilalang na nakikita. Hindi siya nagdalawang isip at agad na pumasok sa pinto. Lumabo ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nagbago ang tanawin sa kanyang harapan. Dinala siya sa hindi kilalang lugar. Malawak at maluwang ang lugar na ito. Walang mga bundok, batis, o anumang bagay para sa bagay na iyon. Sophie, paano ako makakakuha ng elemental inversion? Tanong ni James. Ito ang sikreto ni Heaven. Hindi na nang ahas si Sophie na makakuha ng pananaw sa mga pagbabago ng batas ng langit at alamin ang lihim ng langit. Kung ipagpapatuloy niya ito, maaaring mawalan siya ng buhay. Hindi na kita matutulungan. James, mag-isip ka ng paraan. Boses ni Sophie. Nang marinig ito, napataas ang kilay ni James. Ngunit nanatili siyang tahimik at naglibot sa rehiyon. Hindi nagtagal. Muling nagbago ang tanawin sa harapan niya. Sa harap niya ay isang bundok. At walang katapusan sa paningin. May puliko-likong kalsada sa bundok. Sa paanan ng bundok, may gazebo kung saan nakaupo ang 5 matatandang lalaki. Gayunpaman, nang kumurap si James, nawala ang lahat. Sa halip, isang painting ang nakita. Ang pagpipinta ay sumasaklaw sa kalangitan, na naglalarawan ng isang bundok na may paliko-likong kalsada. Sa paanan ng bundok, may gazebo kung saan nakaupo ang 5 matatandang lalaki. Kabanata 2426. Isang painting. Natigilan si James saglit. Sa sandaling tumitig ang kanyang mga mata sa tanawin. Naisip niya na ito ay totoo. Lumilitaw na ito ay isang painting lamang. Maaaring may kaugnayan ang elemental inversion sa pagpipinta. Ang 5 matatandang lalaki ba sa pagpipinta ay ang 5 ancestral gods na kumokontrol sa 5 elemento ng Genesis at lumikha ng elemental inversion sa unang panahon. Bulong ni James. Sino ka? Saktong-sakto ang titig ni James sa painting. May dumating na boses. Ha! Naguguluhan. Napalingon si James sa gilid at nakita niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Binalik ni James ang titig. Nasa 20 taong gulang ang lalaki. Nakasuot ng asol na balabal. Mahaba ang buhok niya at medyo may itsura. Sino ka? Nakabantay si James. Nahanap lamang niya ang lugar na ito sa tulong ng patnubay ni Sophie. At dito matatagpuan ang elemental inversion. Ngayong narito ang isang tagalabas. Dapat alam na ng lalaking ito ang tungkol sa elemental inversion. Iyon ay, gawin siyang kaaway. Nagsalubong ang kilay ng lalaking nakasuot ng asul na damit. Hindi niya akalain na may tao dito, pumunta lang siya rito pagkatapos makatanggap ng patnubay mula sa isang kilalang tao. Dahil dito, hindi niya inaasahan na may ibang tao dito. Pagkatapos ay kumunat ang kanyang kilay. Sinabi ng lalaki, ang 5 elemento ng Genesis ay hindi matatagpuan dito. Anong ginagawa mo dito? Ibinalik ni James ang tanong. Bakit ka nandito kung wala ang 5 elemento ng Genesis? May mga kayamanan kaya na mas malaki pa sa 5 elemento ng Genesis dito. Bakit hindi natin malaman ang ating nalalaman? Ungol ng lalaki. Huwag mong isipin na makakalabas ka dito. Umalis ka agad sa lugar na ito o kung hindi.
Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Oh, anong balak mong gawin? Sumilay ang nakikita habang ngisi sa mukha ni James sinasabing, hindi sa iyo ang lugar na ito. Bakit hindi ako pwede dito? Hindi nag-aksaya ng hininga ang lalaki kay James. Nagdilim ang kanyang mukha, at hinampas niya ang kanyang palad. Sa pagkakataong iyon ay humarap na siya kay James. Ang makapangyarihang palm energy ay pinutol sa hangin. Itinaas ni James ang kanyang kamay para harangan ang pag-atake. Boom! Nagtama ang kanilang mga palad. Habang nagsalpukan ang dalawang makapangyarihang true essences. Isang nakakatakot na ripple ang nalikha. Naramdaman ni James na bumigat ang braso niya. Habang ang nakakakilabot na kapangyarihan ay kumalat mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang katawan. Siya ay nasugatan agad, kasabay nito ang pag-urong niya. Samantala, nanatili sa kinatatayuan niya ang lalaki. Malakas siya, isang lamig ang damaloy sa gulugod ni James. Ang kanyang lakas ay walang kapantay kahit na sa mga kababalaghan ng 3,000 mundo. Kahit na kailangan pa niyang gumamit ng Dragon Bones at Sacrilegious Ascension. Ang kanyang lakas ay katumbas pa rin ng isang cultivator sa mage rank. Ngayong nagsalubong ang kanilang mga palad, hindi niya inaasahan na nasa A. Kawalan. Matapos bigyan ng suntok si James, binawi ng lalaki ang kamay niya at bahagyang tumingin kay James. You shouldn't be here. Umalis na at makipagkumpetensya para sa 5 elemento ng Genesis. Kung hindi, baka huli na ang lahat. Hahaha, tumawa si James. I drop ang iyong mga kilo. Sa palagay mo ba ay wala akong ideya kung ano ang mayroon sa lugar na ito? Kung wala ang item dito, hindi pa rin namin makukuha ang 5 elemento ng Genesis. Kahit na mahanap natin ang 5 elemento ng Genesis, hindi natin malilimutan ang tunay na elemental na enerhiya. Kung walang paglilinaw ng true elemental energy, hindi natin makukuha ang 5 elemento ng Genesis. Nang marinig ito ng lalaki, bakas sa mukha niya ang pagpatay. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya habang malamig na sinabi, medyo may kaalaman. Hindi ba? Mukhang hindi na kita mapapatawad ngayon. Kahit sino pa ang backer mo. Dead meat ka. Gaano kasigla? Sa sandaling iyon, isang tawa ang dumating sa di kalayuan. Kabanata 2427. Napalingon si James at ang lalaking naka-blue robe sa pinanggalingan ng tawa. Mula sa malayo, 2 tao ang lumapit sa kanila. Sila ay isang lalaki at isang babae. Marcelo, Jace. Nang makita sila, nagsalubong ang kilay ni James. Bakit sila nandito? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naniwala siya na ito ay natural lamang. Pagkatapos ng lahat, nagmula sila sa Demon Realm at mga miyembro ng Demon Race. Samantala, ang Demon Race ay isang nakakatakot na puwersa sa Primordial Age. Nagawa nilang mag-isa na magdulot ng pagbagsak ng isang panahon. Dahil dito, dapat mayroong napakalakas na mga figures sa lahing demon. Dahil alam ni Sophie ang pagkakaroon ng elemental inversion. Walang paraan na hindi malalaman ang lahing demon. Naglakad si Marcelo papunta kay James. Sinulyapan siya, at ibinuka ang kanyang mga labi. Na nakangiting sinabi, alam kong hindi ka ordinaryong tao. Dapat may umalalay ka. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na malalaman niya ang lugar na ito. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, kung ganoon, sa palagay ko narito ka para sa elemental inversion. Tumango si Marcelo at sinabing, nakatanggap lang ako ng balita mula sa mga makapangyarihang tao sa lahing demon. Ang impormasyong ito ay nakuha lamang sa pamamagitan ng pinagsamang extrapolation ng maraming makapangyarihang miyembro ng ating lahi. Bagaman nagtagumpay kami sa huli, nagbayad kami ng isang mabigat na presyo. Isang mabigat na presyo. Natigilan si James. Kaagad, nakipag-ugnayan siya kay Sophie na nasa Celestial Abode. Sophie,
Okay ka lang ba pagkatapos kong tulungang ay extrapolate ang elemental inversion? Dumating ang boses ni Sophie. Siyempre ayos lang ako. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Matapos makipag-usap kay Sophie, tumingin si James kay Marcelo, Jace, at sa lalaking nakablo na roba. Si Sophie, naramdaman ang sitwasyon sa labas, ay nagbabala, mag-ingat ka, James. Lahat ng tao dito ay may suporta sa kanilang napakalakas na figure. Tanging ang mga cultivator sa Grand Emperor rank o malapit dito ang may kakayahan sa extrapolation na ito. Naiintindihan ko, magpapatuloy ako ng may pag-iingat. Hindi na sinabi ni James. Kahit sino pa ang hamarang sa kanya, kailangan niyang makuha ang elemental inversion. Kahit laban kay Marcelo, hindi siya magiging madali sa kanya. Iyon ay dahil ang supernatural na kapangyarihang ito ay sadyang nakakatakot. Ang mga nakakuha ay magiging isang puwersa na dapat magsimula alang. Gayunpaman, ito ay lamang ang providence pagkatapos ng ikalawang kalamidad. Gaano kaya kalakas ang probidensya ng ikatlo at ikaapat na kalamidad? Sa sandaling iyon, isa pang lalaki ang naglakad papunta sa grupo. Nakasuot siya ng itim na roba at medyo gwapo ang mukha. Naglabas din siya ng kakaiba. Aura, si Lucifer iyon. Nang makita ang crowd, hindi niya maiwasang mapangiti. I guess I'm late. Hindi ko inaasahan na magkakaroon. Ibang tao dito. Habang dumarami ang mga tao, naging malungkot ang ekspresyon ng lalaking nakaasul na roba. I guess it should be all right. Tumingin si James sa malayo at bamulong. Wala siyang alam tungkol sa lakas ni Jace at ng lalaking nakaasul na roba at magaspang lang ang pagkakaintindi niya sa kapangyarihan ni Lucifer. Gayunpaman, ang tanging natitiyak niya ay madaling pakitunguhan si Jace at ang lalaking nakaasul na roba. Kung mas maraming tao ang lumitaw, ang pagkuha ng elemental inversion ay tiyak na magiging lubhang mahirap. Sumulyap si Jace kay Lucifer at walang sinabi. Kahit na sila ay mga miyembro ng demon race, sila ay mula sa iba pang mga angkan. Sa halip, si Marcelo ang nagkusa na batiin si Lucifer. Ngumiti siya at sinabing, "Hey there, Lucifer." Tumingin sa kanya si Lucifer at mahinang ngumiti. Sinabing, "Mas matanda ako kahit sa tatay mo. Ngunit tinawag mo ako sa aking pangalan." Inilabas ni Marcelo ang kanyang dila at nakangiting sinabi, "Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong tawagin bilang Grand Patriarch." Bahagyang kumaway si Lucifer. Ayaw nang pahabain pa ang usapan. Naglakad siya papunta sa painting. At ang kanyang tingin ay lumipat sa malaking painting sa hangin. Pagkaraan ng ilang oras, kumunat ang kanyang mga kilay at bamulong. Maaaring ang elemental inversion ay nangyayari sa pagpipinta na ito. Tama iyan. May kaugnayan sila sa isa't isa. Isang hajijek ang nanggaling sa malayo. I never expected na magiging ganito kasigla dito. Akala ko walang darating. Kabanata 2428. Napalingon sila. Isang napakagandang babae ang lumakad papunta sa kanila mula sa malayo. Kahit na siya ay lumapit mula sa malayo, siya ay nagpakita sa harap ng mga tao sa isang kisap mata. Ang babae ay humigit kumulang 180 sentimetro ang taas at nakasuot ng pulang damit. Siya ay may mahabang itim na buhok, maselang katangian, at maputi ang balat na kasing puti ng nyebe. Nakangiting ipinakilala niya ang kanyang sarili. "Hello, my name is Nyasia Zimena. Galing ako sa Jodon." Nang marinig ito, napaatras ng ilang hakbang sina Jace, Lucifer, at ang lalaking nakaasul na damit. Nagtatakang tanong ni James, "Ano si Jodon?" Ito ay isang misteryoso at nakakatakot sa lugar. Hindi mo na kailangang malaman ang lahat ng ito sa ngayon. Ngayon, kailangan mo lang malaman na si Jodon ay maihahambing sa lahing demonyo sa lakas. Oh, nagtataka namang tumingin si James sa babaeng tinatawag na Nyasia. Samantala,
Ngumiti si Nyasya. Matagal ko nang gustong pumunta sa Earth. Sa wakas, nandito na rin ako. Natutuwa akong makipagkilala. Ngumiti si James at sinabing, "Hi, Nyasya, James Caden ang pangalan ko." Panay ang sulyap sa kanya ni Marcelo ngunit nagkunwaring ignorante siya. Lumapit si James kay Nyasya at sinubukang makipagkamay sa kanya. Natigilan si Nyasya, nalilito sa kinikilos ni James. Natatarantang tumingin ito sa kanya. "Ano?" Awkwardly, binawi ni James ang kanyang kamay at napakamot sa kanyang ulo. Sinabing, wala. Ito ba ang Five Elements painting?" Tinitigan ni Nyasya ang painting sa hangin at bumulong. Bagamat alam ni James na dito matatagpuan ang elemental inversion, wala siyang ideya kung ano ang Five Elements painting. So, tanong niya, "Ms. Nyasya, ano ang Five Elements painting?" Paliwanag ni Nyasya, "Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Ngunit narinig ko na ito ay isang artifact na naiwan ng 5 ancestral gods sa primeval age. Ito ay naipasa sa hindi mabilang na henerasyon at naruroon na mula noong sinaunang panahon ng hukuman sa langit at ang primordial age hanggang ngayon. Ang Five Elements painting ay palaging umiiral sa mga alamat dahil walang sinuman ang nakakita nito sa kanilang sariling mga mata. Ayon sa alamat, ang Five Elements painting ay sinusuri sa 5 elemento ng Genesis. Hindi ko akalain na masasaksihan ko ito ng sarili kong mga mata ngayon. Napatingin sa kanya sina Marcelo at Jace. Gaya ng inaasahan sa isang buhay na nilalang mula kay Jordan. Siya ay higit na may kaalaman. Kahit na sila ay nagmula sa Demon Realm. Hindi pa nila narinig ang ganoong bagay. Nagulat din si James. Si Sophie ay anak ng isang Diyos ng digmaan mula sa Ancient Heavenly Court. Iyon ang dahilan kung bakit narinig niya ang tungkol sa 5 ancestral gods. Nagulat siya nang malaman na alam din ito ni Nyasya. Dahil alam niya ang lahat. Pinutol ni James ang paghabol at nagtanong, "Nakatago ba ang elemental inversion sa loob ng Five Elements painting?" Sinulyapan siya ni Nyasya at sinabing, "Paano ko malalaman?" Pero sa tingin ko, pagkasabi nito, tumingin siya sa lalaking nakaasul na roba at ngumiti. "Ikaw si Willibald J. Marcus." Napatingin sa kanya ang lalaki. Ang kanyang ekspresyon ay binubuo. At tila hindi siya na si Nyasya ay nagmula kay Jordan. "Ma'am," bahagya siyang tumango. Sinabi ni Nyasya, "Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong master kung paano ay decipher ang Five Elements painting?" Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi niya, "Oo, ginawa niya." Sabi ni Nyasya, "Kung ganoon, bakit hindi mo ibuhos ang beans? Hindi tulad ng makakakuha ka ng elemental inversion dahil alam mo lang kung paano ay decipher ang puzzle. Kailangan mo rin ng swerte at kapalaran sa iyong panig." Kabanata 2429. Walang ideya si Nyasya kung paano ay decipher ang Five Elements painting. Gayunpaman, alam niya na tiyak na malalaman ni Willibald dahil mayroon itong makapangyarihang tagapagtaguyod ang kanyang amo. Na nakakatakot din. Sa katunayan, alam ni Willibald kung paano ay decipher ang Five Elements painting. Ngunit alam din niya na makakuha ng elemental inversion. Kailangan niya ng malaking halaga ng magandang kapalaran at hindi ang mga pamamaraan upang matukoy ang pagpipinta. Bahagya siyang tumango at sinabing, "Oo, alam ko." Nang marinig ito, lahat ay napalingon sa kanya. Sabi niya, "Sinabi sa akin ng aking master na ang Five Elements painting ay isang hindi mabibaylang kayamanan sa primeval age at ipinasa sa hindi mabilang na henerasyon. Para maintindihan ang Five Elements painting, kailangan natin ng 5 magkakaibang kapangyarihan." Nang marinig ito, tanong ni Nyasya, "Ang ibig mo bang sabihin ay true elemental energy?" "Ma'am," sabi ni Willibald. Nakakunot ang kanyang kilay. Sabi ni James, "Nagiging komplikado na ito. Nakamit namin ang napakalaking lakas.
Walang paraan na susuko tayo sa true essence at linangin ang true elemental energy. Kailangan ba nating maghanap ng 5 tao na naglilinang ng tunay na elemento ng enerhiya para maintindihan ang 5 elements painting? Sinulyapan ni Willibald si James at malamig na sinabi, "No need. Bago ako dumating, inihanda na ng aking master ang true elemental energy para sa akin." Sinabi niya siya, "Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at alamin ang 5 elements painting." Sa totoo lang, nag-aatubili si Willibald na gawin iyon. Akala niya mag-isa lang siya dito. Ngayon na napakaraming lumitaw, ang pagkakataong makuha niya ang elemental inversion ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, alam niya na hindi niya maaaring makuha ang elemental inversion dahil lang sa kanya ang nag-decipher ng 5 elements painting. Good luck ang susi dito. Ang kapalaran ay nauna ng itinakda. At ang makalangit na landas ang nagtakda ng lahat. Kung ano ang pag-aari ng isang tao ay mapupunta sa kanilang pag-aari. Walang sino man ang makakapag-alis nito maliban kung ang isa ay umabot sa isang ranggo kung saan maaaring baligtarin ng isa ang kapalaran at baguhin ang tadhana. Noon lamang hindi nila mapipilitang muli ang mga pakinabang ng ibang tao. Nanatiling tahimik sina Lucifer, Jace, at Marcelo at tumingin kay Willibald. Samantala, nag-flag out si Willibald. Ang watawat ay may 5 kulay. Bawat isa ay tumutugma sa isang elemento. Habang iwinawagayway niya ang watawat, ang malakas na enerhiya ay agad na nabuhay mula sa loob at pumasok sa pagpipinta sa kalangitan. Paulit-ulit siyang kumaway ng ilang beses. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay nagkatotoo at pumasok sa pagpipinta. Sa sandaling iyon, ang pagpipinta ay sumailalim sa ilang mga pagbabago at nagbago sa isang tunay. Sa harap niya ay isang hanay ng mga maalon na kabundukan, na may paikot-ikot na landas na diretsyo sa dulo ng hanay ng bundok. Sa paanan ng bundok ay may gazebo kung saan nakaupo ang 5 matatandang lalaki. Sa sandaling iyon, masaya silang nagkukwentuhan habang naglalaro ng chess. Gayunpaman, kakaiba ang chessboard sa mesa. Sa harap ng bawat matatandang lalaki ay isang chessboard. At ang mga piraso ng chess sa bawat isa sa 5 chessboard ay mga mahiwagang inscription. Ancestral God Gold. Sino ang makakakuha ng elemental inversion sa palabas? Tanong ng isang matandang lalaki. Ang isa pa ay nagsabi, "Ang elemental inversion ay isang bagay na nilikha namin pagkatapos dumaan sa maraming paghihirap." Gayunpaman, ito ay isang teorya lamang at hindi pa naisasagawa. Kung ito ay gagana o hindi ay depende sa mga susunod na henerasyon sa pagkuha ng 5 elemento ng Genesis at elemental inversion. Maaaring medyo mahirap iyon. Sa katunayan, ang 5 elemento ng Genesis ay isa na sa pinakamalakas na kapangyarihan sa langit at lupa. Kasama ang pinakamalakas na supernatural na kapangyarihan. Sino ang magiging maswerte na makuha silang lahat ng sabay-sabay? Sa hinaharap, pagkatapos na dumaan sa hindi mabilang na mga panahon, lahat ay nagbago. Baka may isa dyan. Ilang matatandang lalaki ang nag-chit-chat. Samantala, naghihintay si James at ang iba pa sa labas ng gazebo. Gayunpaman, tila hindi sila napansin ng mga matatandang lalaki. Kumunot ang kilay ni James at sinabing, "Anong nangyayari? Parang hindi nila tayo nakikita." Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong roba ay biglang lumingon at sumumulyap sa kanya. Na nakangiting sinabi, "May kumpanya tayo." Lumingon din ang iba at tumingin kay James at sa iba pa. Sabi ni Marcelo, "My name is Marcelo Mariano. Isang karangalan na makilala ka." Haha, hinaplos ng isa sa matatandang lalaki ang kanyang baba at ngumiti kay James at sa iba pa. Na nagsasabing, "Hindi ko inaasahan na balang araw ay lilito na muli ang 5 elements painting na aming naiwan. Nagdala pa ito sa amin ng ilang kabataan.
Sa sandaling iyon, ang boses ni Sophie ay dumating. James, ito ay isang tanawin mula sa primeval age. Ang mga tao sa harap mo ay dapat ang 5 ancestral gods. Wala sila sa panahon na ito. Ngunit alam na nila kung ano ang mangyayari. Sa kabila ng pagiging nasa primeval age. Ikaw ba talaga? Natigilan si James. Tingnan mo ng mabuti kung hindi ka naniniwala sa akin. Nang marinig ito, lumapit si James sa matatandang lalaki at inabot ang kanyang kamay para hawakan ang isa sa kanila. Sa sandaling makipag-ugnayan sila, nawala ang matanda. Nang bawiin niya ang kanyang kamay, muling lumitaw ang matanda, nakangiting sabi ng matandang lalaki. Haha, mukhang nakita na tayo ng batang ito. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Namangha siya sa 5 ancestral gods of the primeval age. Sa kabila ng paghihiwalay ng napakaraming panahon, nagawa nilang mahulaan ang mangyayari sa kasalukuyang panahon. Hindi masama. Lahat kayong 6 ay nagtataglay ng napakalaking potensyal. Gayunpaman, walang sino man ang makakakuha ng elemental inversion. Kailangan mong tiisin ang napakabigat na karma. Nang marinig ito, napangiti ng mahina si James at sinabing, hindi yun big deal. Nakuha ko na ang lahat ng 108 infinity steles. Ang taong nagbigay sa akin ng infinity steles ay nagsabi ng eksaktong parehong bagay. Sa huli, pinili ako ng infinity steles. Kaya naman kaya kong tiisin ang karma. Kaya bigyan mo ako ng elemental inversion. Oh, nasa iyo ba ang infinity steles ni Jack Warziniak? Nang marinig ito, natigilan ang ibang matatandang lalaki. Samantala, nagpanik naman ang ibang nasa likod ni James. Nagmamadaling sinabi ni Naesha, hindi lang siya ang kayang tiisin ang karma. Sumigaw si Willibald. Talaga, kailangan mong pumili ng matalino. Sabi ng isa pang matandang lalaki. Hindi kami nagdedesisyon. Ang lahat ay itinakda ng tadhana. Mag-iiwan ako ng ilang laws of inscription. Bagamat hindi nila maaaring katawanin ang heavenly path. Sila ay isang pinasimpleng bersyon ng heavenly path. Ang desisyon nito ay pinal. Pagkatapos, nawala sila. Samantala, ang mga inscription sa chessboard ay nabuhay at agad na lumitaw sa kalangitan. Ang mga inscription ay patuloy na nagbabago. Tulad ng hindi mabilang na mga bituin sa universo. Kaagad pagkatapos, ang mga inscription ay nahulog na parang mga tuldok ng liwanag sa kanila. Arg! Napasigaw si Marcelo sa sakit. Siya ang unang na-disqualify. Habang siya ay sumisigaw, iniwan niya ang 5 elements painting at ipinakita sa labas. Nakita niya na ang painting ay nasa ere pa rin at ang 5 ancestral gods ay nawala ng walang bakas. Tanging sina James, Lucifer, Nyasiya, Jace, at Willibald ang nanatili sa pagpipinta. Napakamot si Marcelo sa kanyang ilong at mapait na ngumiti. Hindi ko akalain na ako ang unang madi-disqualify. Dahil hindi niya makuha ang elemental inversion. Hindi niya pinag-isipan ang bagay na iyon. Sa labas, gusto niyang makita kung sino ang makakakuha ng kilalang-kilala at groundbreaking na elemental. Pagbabaligtad. Kabanata 2431. Si Marcelo ay may napakataas na katayuan sa demon race. Ngunit siya ang unang natanggal. Nakatayo siya sa labas. Pinapanood ang mga tao sa 5 elements painting. Ilang tao ang nakatayo sa labas ng gazebo sa paanan ng bundok. At lahat sila ay natatakpan ng mga mystical inscriptions. Ang mga inscription ay lumangoy sa paligid ng kanilang mga katawan tulad ng mga tadpoles na nagmumula sa makukulay na sinag ng liwanag. Habang siya ay nilamon ng mystic inscriptions, si James ay hindi nakaranas ng anumang kakulangan sa ginhawa. Sa halip, nakaramdam siya ng init sa buong katawan. Ito ay lubos na komportable. Ang ginhawang ito ay tumagal ng mahigit 1 minuto bago siya nakaramdam ng sakit.
Ang kanyang kalamnan ay parang pinupunit ng hindi mabilang na mga surot. Pagkatapos, may matinding pananakit sa kanyang ulo na para bang may mga uod na gumagapang sa loob ng kanyang bungo. Nanginginig ang mga ugat sa mukha niya dahil sa sakit. Nakakakilabot ang itsura niya. Ganon din ang nararanasan ng iba. Lahat sila nakaramdam ng sakit. Gayunpaman, ang sakit ay natitiis pa rin para sa kanila. Upang makuha ang elemental inversion, hindi pa nagagawa at namumukod tanging paraan ng paglilinaw. Lahat sila ay nagtitiis ng sakit ng husto. Lumipas muli ang ilang segundo. Biglang naramdaman ni Jace ang isang malakas na puwersa na papalapit sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang puwersang ito at puwersahang pinalabas nito. Matapos makakita ng malabo, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa labas. Kalahati. Natawa si Marcelo nang makitang lumabas ang kanyang senior. Jace, it appears that the elemental inversion is not meant for you. Inilibot ni Jace ang kanyang mga mata at sinabing, "Ano, natuwa ka ba na na-eliminate ako?" Hindi. Agad na itinago ni Marcelo ang kanyang ngiti. Nagpalagay ng seryosong ekspresyon, at sinabing, ito ay tiyak na hindi pa nagagawa at namumukod tanging paraan ng paglilinang. Kahit na ang isang pambihirang kababalaghan na tulad mo ay hindi makuha ang elemental inversion. Wala akong ideya kung sino ang makukuha nito. Patuloy niyang pinagmamasdan ang 5 elements painting sa kanyang harapan. May ilang tao pa rin sa pagpipinta. Sina James, Lucifer, Nyasia, at Willie Bulb. Kahit sila ay nasa painting, may ilang mahiwagang inscription ang makikitang umaagos sa kanilang katawan. Ang mga inscription ay parang mga linya ng likido, na patuloy na nagbabago, habang nanunood hanggang sa puntong ito. Hindi naiwasang itanong ni Marcelo, Jace, ito ba ang Elysian inscription? Ma'am, tumango si Jace at sinabing, ito ang pinasimpleng Elysian inscription na nilikha ng 5 ancestral gods. Sa kanilang ranggo, mayroon silang kapangyarihang lumikha ng mga mundo at magtakda ng mga patakaran. Ang 5 ancestral gods ay nalampasan ang Grand Emperor rank, na walang kapantay. Ang ranggo ng Grand Emperor ay hindi natamo ng sinuman sa panahon ng sinaunang hukuman sa langit. Lalo na sa Primordial Age. Ang pinakalayunin ng hindi mabilang na mga Grand Emperors ay maabot ang ranggo na ito. Ngunit mula noong Primeval Age, lahat sila ay makakalapit lamang sa ranggo ng walang hanggan. Hindi kailanman tunay na maabot ito. Sa edad na ito, maaaring maipanganak ang isang powerhouse ng ancestral god rank. Sabi ni Jace, kalahati, tumango si Marcelo. Ito ay isang maluwalhating panahon. Nagkaroon ng maraming pagkakataon. Walang alinlangan na may mga powerhouse na aabot sa ranggo na ito. Sa painting, 4 na tao pa rin ang nakatayo sa labas ng gazebo. Sa sandaling ito, ang mga inscription sa 4 ay unti-unting naghihiwalay sa kanilang paligid. Ang mga inscripsyong ito ay natipon sa himpapawid, na bumubuo ng 4 na talam na matutulis. Ang unang talam ay tumama kay Nyasia, at agad na nawala ang kanyang katawan. Pagkatapos, lumitaw siya sa labas ng 5 elements painting. Ang pangalawang talam ay bumagsak, nadama po kay Lucifer. Hindi rin nakayanan ng katawan ni Lucifer ang kakilakilabot na puwersa at agad na nahati sa 2 bahagi. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang katawan sa 5 elements painting. Gumamit si Lucifer ng kakaibang supernatural power. Muling gumaling ang kanyang katawan na naputol. Pagkagaling ay bumagsak siya sa lupa. Ang ikatlong talam ay tumama at dama po kay Willie Bulb. May mga bitek sa katawan ni Willie Bulb. Gayunpaman, hindi siya naputol sa kalahati. Hindi rin siya nawala at nanatili sa 5 elements painting. Ang pang-4 na talam ay tumama kay James. Bago ito dama po sa kanyang katawan.
Isang makinang na liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni James na hamarang sa talam na pababa. Ano yan? Sa labas ng painting? Tanong ni Marcelo, nang damapo ang talam sa katawan ni James. Bakit lumitaw ang napakagandang ningning sa tuktok ng kanyang ulo? Umiling si Jace. Hindi rin niya alam. Kabanata 2432. Ito ang pinasimpleng Elysian inscription. Napakababa pa ng kanyang ranggo para maintindihan niya ito. Sa Five Elements painting, kasunod ng makinang na liwanag na lumitaw sa tuktok ng ulo ni James, na humaharang sa matalim na talam. Naramdaman ng tatlo pa ang isang napakalakas na puwersa na paparating sa kanila. Pilit silang pinalabas ng puwersang ito mula sa Five Elements painting. Sa ngayon, isang tao na lang ang natitira sa Five Elements painting. Si James iyon. Sa labas ng painting, sinabi niya siya habang hawak ang kanyang mga kamay. Pumunta ako dito para sa wala. Makapangyarihan talaga ang brat na ito. Kakayanin niya talaga ang mga pagsubok ng landas sa langit. Hinarangan pa niya ang pag-atake ng Heavenly Path sa huli. Lumilitaw na, pagkatapos ng mahabang panahon, ang kanyang mga nagawa ay tataas sa isang antas na lampas sa ating pangunawa. Seryoso ang ekspresyon ni Willibald. Pumunta siya rito para sa elemental inversion. Ngunit wala siyang nakuha. Nagniningning si Marcelo. Sabi niya, sige, alis na tayo. Ang elemental inversion ay magiging kay James. At wala itong kinalaman sa atin. Pagkatapos makuha ang elemental inversion, malamang na makuha niya ang Five Elements of Genesis. Ang una at ikalawang probidensya ay parehong iniayon sa kanya. Habang sinasabi niya iyon, tumalikod si Marcelo at umalis. Ano? Natanggap din niya ang unang probidensya. Bahagyang natigilan si Nyasiya, nang lumitaw ang unang providence sa Earth. Wala siya, kaya hindi siya sigurado kung sino ang nakakuha nito. Oo, ipinikit ni Marcelo ang kanyang malaki at matingkad na mga mata at sinabing, natanggap ni James ang una at ikalawang probidensya na magkakasunod. Sa hinaharap, siya ay itinuring na pinakadakila ng langit at lupa. Tamang-tama iyon, hindi ba? Itong si James. Tumingin si Nyasiya kay James, na nasa Five Elements painting pa rin, na may pagtataka sa kanyang mukha. Walang sinasabi, tumalikod si Lucifer at umalis. Alam niya na ang mga kayamanan ng sansinukob ay mapupunta sa mga kamay ng mga taong nakatakdang magkaroon nito. Ang elemental inversion ay hindi para sa kanya. Hindi rin niya ito pinilit. Pagkaalis ni Lucifer, sunod-sunod na umalis ang iba. Sa Five Elements painting, napansin ni James na nawala ang lahat. Siya na lang ang natitira ngayon. Hindi niya napigil ang tumawa. Ako na lang ang natitira. Mukhang akin na ngayon ang elemental inversion. Haha, mabuti. Hindi naman masama. Narinig ang tawa sa eksaktong sandaling ito. Habang umalangaw-ngaw ang tawanan, muling lumitaw ang limang matatanda sa gazebo. Gayunpaman, lahat sila ay sabay-sabay na nakatayo, nakatingin sa malayo. Ancestral God Gold, itong James ay talagang napakalakas. Oo, talagang tumawid siya sa ilog ng panahon at naglakbay dito para marating ang ating kapanahunan. Habang nakatingin sa malayo, nagsasalita ang grupo ng mga tao sa mahinang boses. Nakatayo sa tabi nila si James. Naririnig niya ang sinasabi ng mga ito. Ako, nang marinig niya ang pangalan niya. Nakikita niya ang noo ni James. Nakalusot ako sa ilog ng panahon at kalahati, dumating sa primeval age. Nang siya ay naguguluhan pa. Isang silhouette ang biglang lumitaw sa harap ng limang ancestral gods. Kitang-kita ni James ang tao. Siya yun. Kamukhang kamukha nila siya. Ang tanging nagpapakilala sa kanila ay ang kanilang mga kilo. Ang taong ito sa harap niya, nakamukha niya, ay may kahalayan sa mundo. Limang ancestral gods. Nasaan si Thea? Sa sandaling lumitaw sila. Tinanong ito ng taong kahawig niya.
Nang marinig niya si Thea, medyo natulala si James. Siya ay lubhang interesado sa pag-aaral kung ano ang mayroon. Nangyari, nakatutok siya sa pakikinig. Gayunpaman, nagsimulang lumabo ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Hindi na niya makita ang 5 ancestral gods o ang taong kamukhang kamukha niya. Ano ang nangyayari? Hinaplos ni James ang kanyang baba. Naguguluhan. Nakakuha si James ng ilang impormasyon nang siya ay nasa loob ng 5 Elements painting. Nalaman niya na sa Primeval Age. Alam na ng 5 ancestral gods na makukuha niya ang elemental inversion. Higit pa rito, narinig niya ang 5 ancestral gods na nagsabi na ang kinabukasan ay dumaan siya sa River of Time at napunta sa Primeval Age. Bakit ako pupunta sa Primeval Age? Bakit ako nagtanong tungkol kay Thea nang lumitaw ako? Anong nangyari sa kanya? Sa kabila ng maraming deliberasyon, nanatiling naguguluhan si James. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay napakalayo pa rin para sa kanya. Kaya't pansamantala niyang isinantabi ang mga ito. Ang tanging alam niya lang ay ang hinaharap niya ay magiging napakalakas. Gaano siya kalakas? Siya ay magiging napakalakas na kaya niyang maglakbay sa panahon at tumawid sa takbo ng kasaysayan. Hindi ko inaasahan ang mangyayari na ako ay magiging napakalakas. Hinawakan ni James ang ilong niya. Pagkatapos noon, tumingin siya sa kanyang paligid at naguguluhan na bamulong. Ako na lang ang natitira ngayon. Ibig sabihin, makakakuha ako ng elemental inversion. Ngunit nasaan ang elemental inversion? Tumingin siya sa paligid niya. Sa di kalayuan, may gumugulong bulubundukin. Ang isang landas sa bundok ay dumadaloy humahantong sa dulo ng hanay ng bundok. At sa paanan ng bundok ay isang gazebo. Nandoon pa rin ang chessboard sa gazebo. Ilang kakaibang piraso ng chess ang nanatili sa chessboard. Lumapit siya at tinitigan ito. Sa tiyak na sandaling ito, ang celestial abode sa kanyang daliri ay kumislap. At isang babaeng nakaputi ang lumitaw. Si Sophie iyon. Dati, muntik nang mapatay si Sophie ng landas sa langit. Sa kabutihang palad, ang espiritu ni Emperor Jabari ay lumitaw sa tamang oras at iniligtas siya. Noong panahong iyon, gumaling na siya. Nanambalik na rin ang kulay rosas na kulay ng kanyang kutis. Ms. Sophie, tawag ni James sa kanya. Ma'am, tumango si Sophie. Tanong ni James. Ako na lang ang natitira ngayon. Dahil sa sitwasyon ngayon, ang elemental inversion ay pag-aari ko. Ngunit nasaan ang elemental inversion? Napatingin din si Sophie sa kanilang paligid. Maya-maya, dama po ang tingin niya sa chessboard. Matapos tingnan ito ng matagal, sinabi niya, James, ang chessboard na ito ay ang elemental inversion. Tiningnan din ito ni James pero, hindi niya ito maintindihan. Paliwanag ni Sophie, sa ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan ang ibig sabihin ng mga inscription na ito. Bakit hindi ko ito isalin para sa iyo para matutunan mo ito? Iyon ang magiging pinakamahusay. Si James ay nagniningning sa tuwa. Ang presensya ni Sophie ay nakaligtas sa kanya ng maraming problema. Kalahati, kasunod noon, nagsimulang tumitig si Sophie sa chessboard. Tila tinitigan niya ito ng matagal. Tila milyon-milyong taon na lamang ang lumipas. Ang paglipas ng panahon ay tila hindi napapansin sa lugar na ito. Got it? Biglang sabi ni Sophie. Ang boses niya ang nagpabalik kay James mula sa ulirat. James, naisip ko na, ipaparating ko ito sa iyo ngayon din. Pagkatapos noon, nagsimulang magturo si Sophie kay James elemental inversion. Habang pinag-aaralan ito, si James ay sineseryoso ito. Sa ilalim ng pag-aalaga ni Sophie, mabilis niyang kinuha ang pamamaraang ito ng paglilinang. Gayunpaman, natutunan niya kung paano kontrolin ang true elemental energy, upang may seguo ang tunay na supernatural na kapangyarihan ng elemental inversion.
Kailangan ang true elemental energy. Kung ang 5 elemento ng Genesis ay ginamit, ang puwersa ng supernatural na kapangyarihang ito ay mapapalaki. Mayroon ka na ngayong pangunahing pag-unawa sa pamamaraan ng paglilinang. James, maaari mo na ngayong ipagpatuloy ang paglinang ng tunay na elemental na enerhiya. Pagkatapos linangin ang tunay na elemento ng enerhiya, maa-absorb mo ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 elemento ng Genesis ay nakatakdang maging iyo. Hindi ito makukuha ng iba. Sabi ni Sophie. She looked at James and said once again, "You're really special. Alam ko na sa hinaharap. Ikaw ay magiging lubhang nakakatakot. Isa lang ang hiling ko sa iyo sa hinaharap." Ano ito? Tumingin si James sa kanya. Sabi ni Sophie, "Hindi ko masabi sa iyo ngayon. Kapag naging malakas ka na at walang kapantay sa buong mundo saka ko lang masasabi sa iyo." Kabanata 2434. Pagkatapos sabihin iyon, bumalik si Sophie sa celestial abode. Si James naman ay mukhang tuliro. Mula sa celestial abode ay nagmula ang boses ni Sophie. "James, linangin mong mabuti. Naniniwala ako na kahit na sa ganoong kalupit na kapaligiran, magagawa mong ipagpatuloy ang pagsira sa Elysian Seal. Bumangon upang maging pinakamakapangyarihang tao sa panahon na ito, at protektahan ang sangkatauhan sa buong panahon." "Gagawin ko." Si James ay nagsuot ng determinadong tingin sa kanyang mukha. "Aniya, isang beses na akong namatay. Nangako ako sa tagapag-alaga na habang ako ay nabubuhay, pananatilihin kong ligtas ang sangkatauhan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay isuko ang aking buhay. Gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan." "Sige, dapat lumabas ka muna." "Sige." Tumango si James. "Paano ako lalabas?" "Pero," natatarantang sabi niya, habang siya ay nalilito. Isang napakalakas na puwersa ang nagmula sa loob ng 5 Elements painting at marahas na pinaalis siya. Nang muli siyang lumitaw ay nasa labas na siya. Nang siya ay aalis na, ang 5 Elements painting, na nakasabit sa kalangitan, ay biglang lumiit. Ito ay naging isang maliit na landscape painting at bumaba mula sa langit. Bahagyang natigilan si James habang inabot at sinalo ang nahuhulog na painting. Binuksan ni James ang painting. Ang eksena dito ay ang parehong eksena mula sa 5 Elements painting. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. "James, ang elemental inversion ay nasa loob ng 5 Elements painting. Ngayong nakatanggap ka na ng elemental inversion, natural na sa iyo ang painting na ito. Itago mo." "Sige." Napahinto si James sa pagtutok dito. Iningatan niya ang 5 Elements painting at inilagay ito sa celestial paninirahan. After that, umalis na siya. Iniwan niya ang hindi kilalang lugar na ito at ipinakita sa Earth. Nakatingin sa 5 energy vortex sa kalangitan. Siya, naglakad papunta sa isa sa kanila. Ang gateway sa energy vortex na ito ay konektado sa fire domain. Sa mundong ito, nagkaroon ng fire genesis, na-improve na niya ang katawan niya para maging fire elemental body. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay hanapin ang fire genesis. Pagkatapos, maaari niyang makuha at ganapin ito. Mabilis na naglakad si James papunta sa bulkan at hindi nagtagal ay nakarating din doon. Marami ng buhay na nilalang ang nagtipon sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi alam ng mga nabubuhay na nilalang na ito kung paano makukuha ang fire genesis. Wala silang ideya kung nasaan ang fire genesis. Naghanap sila sa bulkan. Walang init sa mga panlabas na rehiyon ng bulkan. Kaya't malaya silang pumupunta at umalis. Gayunpaman, ito ay sobrang init sa kalaliman ng bulkan. Sa kabila ng katotohanan na ang mga kahanga-hangang ito ay mula sa 3,000 mundo. Hindi sila nang ahas na pumasok sa lugar ng Mad Alien. Si James naman ay agad na tinungo ang lalim ng bulkan. Sa patnubay ni Sophie,
Nakarating siya sa pinakamalalim na bahagi ng bulkan. Ang lokosyong ito ay nilamon ng puting apoy at may napakataas na temperatura. Gayunpaman, ang katawan ni James ay naging fire elemental body. Ang apoy sa lugar na ito. Hindi siya nasaktan. Bagkus, tila bahagi sila niya. James, gumamit ng elemental inversion at tuklasin ang fire genesis. Sabi ni Sophie mula sa celestial abode. Tumango si James. Pagkatapos nito, itinuon niya ang kanyang mga iniisip at nagsagawa ng elemental inversion. Sa ilalim ng kontrol ng pamamaraan ng paglilinang. Ang nakapaligid na apoy ay tila nabuhay. Gumagalaw alinsunod sa kanyang mga iniisip. Ito ay nasa ilalim ng lupa. Na-detect ito ni James at naapakan siya sa lupa ng napakalakas. Agad na yumanig ang bundok at nanginginig ang lupa. Nahati ang bulkan. Sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, lumitaw ang isang puting apoy. Napaka-espesyal ng apoy. Ang mga apoy sa paligid ay hindi nang ahas na lapitan ito. Nag-iwan ng bakanteng lugar sa paligid nito. Sa ngayon, sa labas ng bulkan, anong nangyayari? Bakit nahati ang bulkan? Isa, tingnan mo. May tao sa loob. Si James Caden iyon. Hindi kaya nahanap ni James ang fire genesis. Paano kung ginawa niya? Ito ay hindi tulad ng sinumang nakakahanap ng mga kamangha-manghang kayamanan ay maaaring makakuha ng mga ito. Ito ay tinutukoy ng mga pagkakataon at kapalaran. Bukod dito, ang mga kahanga-hangang kayamanan ay maaaring makilala ang kanilang may-ari. Pumunta tayo doon at tingnan. Mabilis na sumugod ang lahat sa labas ng bulkan sa kailaliman ng bulkan. Nahati na ang bulkan. Isang bangin ang lumitaw. At sa ilalim nito, may puting apoy. Ang apoy ay napapaligiran ng walang laman. Space. Ito ang fire genesis. Ungol ni James. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang dumagsa. Akin ang fire genesis. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw. Mabilis na lumipad ang isang kababalaghan at pumunta sa fire genesis. Na nagpatuloy ito. Gayunpaman, sa sandaling makalapit siya dito. Ang puting apoy ay nagpakawala ng isang nakakatakot na puwersa. Bago pa siya makapag-react, napunta siya sa puting apoy na ito at agad na sumingit. Ang iba na dumating na tumakbo ay lubos na nataranta. Wala na sila. Ganun na lang. Hindi ba medyo nakakatakot ang fire genesis na ito? Maging si James ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang kababalaghan na sumugod ay nasa pinakamababa sa mage rank. Nang malapit na sila sa fire genesis, sumangaw ang kanilang katawan. Matapos mawala ang tao, ang iba ay hindi nang ahas na lumapit. Nakatayo lang sila sa malapit. Diretso sa unahan, lumulutang ang puting apoy. Tahimik ito, at ang tanging tunog ay ang nagniningas na apoy. Alam ni James na sa kanya ang fire genesis na ito. Walang sino man ang makakaagaw nito sa kanya. Kaya hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan siyang naglakad at nakatalyze ang elemental inversion. Sa ilalim ng kontrol ng pamamaraan ng paglilinang. Ang anyo ng fire genesis ay patuloy na nagbabago. Ito ay tulad ng isang maliit na ulap ng usok. Umiindayog sa hangin. Ano? Maraming tao ang nagulat nang makita nila ito. Anong nangyayari? Paano may control si James sa fire genesis? Marami ang nataranta. Si James naman ay mukhang tuwang-tuwa. Napakaganda talaga ng elemental inversion. Maaari nitong kontrolin ang fire genesis ng direkta. Gayunpaman, hindi pa niya ito mapino sa kanyang katawan. Dahil kailangan ng true fire energy. Hindi pa niya nalilinang ang true fire energy. Kaya hindi siya nagmamadaling sumipsap at pinupuno ang fire energy. Umupo siya sa lupa sa posisyong lotus. Nagsagawa ng elemental inversion. At nagsimulang sumipsap ng apoy sa paligid niya. Pino niya ang mga ito. Ginawa ang mga ito sa sarili niyang true fire energy. Sa normal na mga kondisyon.
Ang ilalim ng katawan ng isang tao ay maaari lamang mapanatili ang isang uri ng true energy. Gayunpaman, nilikha ang elemental inversion para sa 5 elemento ng Genesis. Ang pamamaraan ng paglilinang ay hindi lamang makokontrol ang 5 elemento ng Genesis. Ngunit maaari rin itong magpanatili ng 5 uri ng true energy na may iba pang katangian. Kalahati, sa elemental inversion, napakadaling linangin ang true fire energy. Ilang sandali lang bago nalinang ni James ang true energy. Ngunit medyo mahina ang true energy. Kung gusto niyang pagandahin ito, kailangan niya ng maraming oras. Gayunpaman, hindi niya kailangang gawing partikular na malakas ang true energy ngayon. Pagkatapos linangin ang true fire energy, tumayo si James. Mga 10,000 tao ang nagtipon sa malapit. Nang makatayo na siya, napaatras ng kaunti ang 10,000 tao at maingat na tumingin sa kanya. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at bamulong. Ganoon na ba ako, Cathcart? Ngumisi siya bago gumamit ng cultivation method. Ang apoy na Genesis sa kanyang harapan ay agad na hinigop sa kanyang katawan. Habang sinusustentuhan ng true energy, lumalangoy ang fire Genesis sa kanyang mga meridian. Biglang, isang malakas na puwersa ang nagpakita mula sa loob ng fire Genesis. Pinakain nito ang kanyang pisikal na katawan. At sa puntong ito, nagsimulang magbago ang kanyang pisikal na katawan. Umupo si James sa lupa na naka-lotus position. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, si James ay nilamon ng apoy habang ang kanyang aura ay lalong lumalakas. Ang kanyang konstitusyon ay nagbabago. Tama ka, binabago ng Fire Genesis ang kanyang pisikal na katawan. Kabanata 2436. Itong brat, sigh. Hindi ko akalain na ang Fire Genesis ay mapupunta sa mga kamay ni James. Maraming tao ang naiinggit. Si James naman ay nalilibang sa kilig sa pagbabago ng kanyang katawan. Dati, ang kanyang pisikal na katawan ay na-transform na sa isang fire elemental na katawan. Ngunit ang apoy, kasalukuyang nagpapalit na naman ng katawan si Genesis. Pakiramdam niya ay apoy ang kanyang dugo, laman, at buto. James, congratulations! Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng celestial abode. Hindi ko ini-expect na magagawa ng Fire Genesis na gawing Fire Elemental Holy Body ang iyong katawan. Kung walang mali pagkatapos nito, makakakuha ka ng isa pang Genesis. Ang iyong katawan ay sasailalim din sa isang kumpletong pagbabagong anyo, na magiging isang hindi pa nagagawa at kahanga-hangang elemental na banal na katawan. Nainggit si Sophie. Napakaswerte ni James. Siya ay tunay na isang taong may malaking kapalaran. Hehe, tumawa si James. Ang Fire Genesis ay nagpatuloy sa pagbabago ng kanyang katawan sa loob ng isang araw. Pagkatapos noon, naglaho ang apoy na sumabog sa loob ng kanyang katawan. Tumayo siya at naikuyom ang kamao. Matapos maging Fire Elemental Holy Body, tumaas din ng husto ang kanyang pisikal na lakas. Tumingin siya 10,000 tao sa di kalayuan. Ngumiti ng mahina, at humakbang. Nang maglakad siya, ang mga tao sa paligid niya ay gumawa ng paraan para sa kanya. Sumunod, pumunta si James sa water domain, na isang malawak na anyong tubig. Ang tubig doon ay kamangha-mangha, dahil mayroong misteryosong enerhiya sa loob nito. Sa tubig, pinagbuti ni James ang kanyang pisikal na katawan, na nagaganap sa muling pagbabagong anyo sa isang elementong tubig. Para sa ibang mga magsasaka, ito ay magiging imposible. Gayunpaman, gumamit si James ng elemental inversion. Ito ay isang supernatural power na nilikha ng 5 ancestral gods sa primeval age. Kahit na siya ay isa sa fire elemental holy body, maaari niyang gamitin ang cultivation method para higit pang matukoy ang mga katangian ng kanyang katawan habang ginagamit ang fire elemental body bilang pundasyon. Ang water Genesis ay isang bukal.
Mula sa tagsibol, patuloy na nabuo ang malinaw na kristal na tubig. Ang tubig ay hindi karaniwang tubig. Ito ay enerhiya. Na-absorb ito ni James nang walang anumang issue. Matapos masipsap ang tagsibol na ito, lumitaw mula rito ang mystical energy, na muling nagpabago sa katawan ni James. Muling nag-transform ang katawan ni James sa water elemental holy body. Pagkatapos noon, nagpunta siya sa wood domain. Ang wood genesis ay isang patay na puno. Sa patay na puno, isang bagong shoot ang umusbong. Ang batang shoot ay patuloy na naglalabas ng mystical energy. Ang metal genesis ay isang mineral. Kasinlaki ito ng kamao, hugis rhombus, at kumikinang na may gintong liwanag. Ang earth genesis ay isang uri ng lupa na may itim na kulay. 644. Naglakbay si James sa pagitan ng 5 elemental na mundo. Hindi nakakagulat, pagkatapos makuha ang elemental inversion. Ang 5 elemento ng Genesis ay kanya na. Nagbabagang balita, si James Caden lamang ang nakakuha ng 5 elemento ng Genesis. Sa tuwing tumatanggap siya ng isang uri ng Genesis, babaguhin ng Genesis ang kanya hugis rhombus, at kumikinang na may gintong liwanag. Ang Earth Genesis ay isang uri ng lupa na may itim na at kumikinang na may gintong liwanag. Ang kasalukuyang nagpapalit na naman ng katawan si Genesis. Pakiramdam niya ay apoy ang kanyang dugo, laman, at buto. James, congratulations! Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng celestial abode. Hindi ko ine-expect na magagawa ng fire genesis na gawing fire elemental holy body ang iyong katawan. Kung walang mali pagkatapos nito, makakakuha ka ng isa pang genesis. Ang iyong katawan ay sasailalim din sa isang kumpletong pagbabagong anyo, na magiging isang hindi pa nagagawa at kahanga-hangang elemental na banal na katawan. Nainggit si Sophie, napakaswerte ni James. Siya ay tunay na isang taong may malaking kapalaran. Hehe, tumawa si James. Ang Fire Genesis ay nagpatuloy sa pagbabago ng kanyang katawan sa loob ng isang araw. Pagkatapos noon, naglaho ang apoy na sumabog sa loob ng kanyang katawan. Tumayo siya at naikuyom ang kamao. Matapos maging fire elemental holy body, tumaas din ng husto ang kanyang pisikal na lakas. Tumingin siya 10,000 tao sa di kalayuan. Ngumiti ng mahina, at humakbang. Nang maglakad siya, ang mga tao sa paligid niya ay gumawa ng paraan para sa kanya. Sumunod, pumunta si James sa water domain, na isang malawak na anyong tubig. Ang tubig doon ay kamangha-mangha, dahil mayroong misteryosong enerhiya sa loob nito. Sa tubig, pinagbuti ni James ang kanyang pisikal na katawan, na nagaganap sa muling pagbabagong anyo sa isang elementong tubig. Para sa ibang mga magsasaka, ito ay magiging imposible. Gayunpaman, gumamit si James ng elemental inversion. Ito ay isang supernatural power na nilikha ng 5 ancestral gods sa primeval age. Kahit na siya ay isa sa fire elemental holy body, maaari niyang gamitin ang cultivation method para higit pang matukoy ang mga katangian ng kanyang katawan habang ginagamit ang fire elemental body bilang pundasyon. Ang water genesis ay isang bukal. Mula sa tagsibol, patuloy na nabuo ang malinaw na kristal na tubig. Ang tubig ay hindi karaniwang tubig. Ito ay enerhiya. Na-absorb ito ni James nang walang anumang issue. Matapos masipsap ang tagsibol na ito, lumitaw mula rito ang mystical energy, na muling nagpabago sa katawan ni James. Muling nag-transform ang katawan ni James sa water elemental holy body. Pagkatapos noon, nagpunta siya sa wood domain.
Ang Wood Genesis ay isang patay na puno. Sa patay na puno, isang bagong shoot ang umusbong. Ang batang shoot ay patuloy na naglalabas ng mystical energy. Ang Metal Genesis ay isang mineral. Kasinlaki ito ng kamao, hugis rhombus, at kumikinang na may gintong liwanag. Ang Earth Genesis ay isang uri ng lupa na may itim na kulay. 644. Naglakbay si James sa pagitan ng 5 elemental na mundo. Hindi nakakagulat, pagkatapos makuha ang elemental inversion. Ang 5 elemento ng Genesis ay kanya na. Nagbabagang balita. Si James Caden lamang ang nakakuha ng 5 elemento ng Genesis. Sa tuwing tumatanggap siya ng isang uri ng Genesis, babaguhin ng Genesis ang kanyang pisikal na katawan. Siya ay kasalukuyang isang elemental na banal na katawan. Mayroon siyang 5 elemento ng Genesis, at ang kanyang katawan ay naglalaman ng 5 iba't ibang uri ng enerhiya na may iba't ibang katangian. Sa puntong ito, sino ang posibleng makipagkumpetensya sa kanya? Sa pagkalat ng balita, nagulat ang buong mundo. Hindi lamang ang Earth ay namangha, ngunit gayon din ang mga pangunahing pangkat ng Ortodokso sa 3,000 mundo at ilang makapangyarihang banal na lugar. Ano? Ang 5 elemento ng Genesis ay nakuha ng isang tao mula sa lupa. Ano? Ang pangalan ng taong ito ay si James Caden. At hindi pa niya natanggap ang 5 elemento ng Genesis mula sa ikalawang Providence. Ngunit natanggap din niya ang Infinity Steel mula sa unang Providence. Para sa isang sandali, ang buong mundo ay namangha. Nakabalik na si James sa Wormstead sa oras na ito. Sa pangunahing bulwagan ng Wormstead Palace, nagsasalita si Henry, Ginoo, Caden. Lumabas na ang salita. Alam ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo na nakuha mo ang Genesis 5 elements. Kahit na ang mga pinakamakapangyarihang magsasaka ng 3,000 mundo ay nakakaalam. Labis na nag-aalala si Henry. Hindi yun magandang bagay. Natatakot ako. Kabanata 2437. Ngayon Cain. Sa ngayon, ang buong mundo at maging ang 3,000 mundo ay alam na lahat na nakuha ni James ang una at ikalawang probidensya na lumitaw sa mundo. Sa napakaikling panahon, ang pangalan ni James ay naging kilala sa buong 3,000 mundo. Ang bawat pangunahing pangkat ng Orthodox, sekta, at pangunahing kapangyarihan sa 3,000 mundo ay nagsisikap na malaman ang higit pa tungkol kay James. Mabilis na kumalat ang mga kwento ni James. Ngayon, ang mga gawa ni James ay kilala sa lahat ng mga pangunahing sekta ng 3,000 mundo. Natuklasan nila na mayroon siyang demonic body, nagkaroon ng demonic art, at may kakaibang koneksyon sa demon race. Mamatay. Isang tinig ang nagmula sa isang sinaunang lugar sa 3,000 mundo. Isang malaking shot ang nagsalita, bilang inapo ng mga makasalanan. Hindi lang siya natutong magsisi, kundi nilinang pa niya ang demonic art ng walang pahintulot. Para maiwasang maulit ang nangyari sa nakaraan, kailangang mamatay si James. Pagkatapos magsalita ng big shot, maraming nakatagong powerhouses ang nagsalita din. Lahat sila gustong patayin si James. Ang mga taong ito ay pawang mga nakatagong powerhouse. At lahat sila ay nabubuhay mula pa noong Primordial Age. Di nagtagal, nagsalita ang isa pang powerhouse. Hindi pwedeng mamatay si James. Sa paglipas ng mga taon, gumawa si James ng makabuluhang kontribusyon sa sangkatauhan sa Earth. Siya ay nakatuon sa sangkatauhan. Kahit siya ay may demonic body, hindi nito binibigyang katwiran ang kanyang kamatayan. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa 3,000 mundo. Si James naman ay nasa Wormstead,
Walang nang abala sa kanya nitong nakaraang araw. Siya ay nasa kapayapaan. Gayunpaman, maaari niyang hulaan na siya ay magkakaroon ng problema. Dahil ang 3,000 na mundo ay hindi simple. Sa Ancient Realm, habang si Farley ang naging top cultivator, alam ni James na ang Ancient Realm ay tahanan ng maraming nakatagong powerhouse. Si Zozarth mula sa Dragon Abyss ay isa sa kanila. Natitiyak niya na mayroon pa ring mga nakatagong powerhouse sa sinaunang kaharian. Noong nakaraan, noong siya ay nasa Ancient Clan, minsan sinabi ni Farley kay Marquis Tenzin na kung sisirain niya ang Ancient Clan, lalabas ang mga nakatagong powerhouse ng Ancient Clan at sisirain ang mga pangil ng Demon Race. Nang maalala niya ito, nakita niyang nabahala si James na nakaramdam siya ng mas malalawak na kalaban. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang mahawakan ang isang sage. Ngunit ang isang taong mas malakas kaysa doon ay magiging sobra para sa kanya. Lihim na nag-aalala si James. Gayunpaman, ang pag-aalala tungkol dito ay walang kabuluhan. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay magsumikap sa paglinang at pagbutihin ang kanyang lakas. Sa cultivation courtyard ng Celestial Abode, nakaupo siya sa isang lotus position. Nakatingin sa loob ng kanyang katawan. Hawak ng kanyang katawan ang 5 elemento ng Genesis, na isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong mundo. Ang 5 elemento ng Genesis ay 5 kayamanan din. Sa kasalukuyan, ang 5 elemento ng Genesis ay matatagpuan ng hiwalay sa bawat isa sa kanyang 5 viscera. Itinuon niya ang kanyang isip. At ang 5 elemento ng Genesis ay gumawa ng makapangyarihang kapangyarihan ng 5 elemento. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay kumalat sa kanyang buong katawan. At ito ay sinisingil ng lakas. Pagkatapos ang 5 elemento ng Genesis at linangin ang elemental na banal na katawan. Ang aking kasalukuyang pisikal na makuha ang lakas ay kapantay ng mage rank. Gayunpaman, ang aking kasalukuyang ranggo ay medyo mababa pa rin. Ngayon na ang Elysian Seal ay nasa loob ng aking katawan. Napakahirap na itaas ang aking ranggo. Napabuntong hininga si James, sa kabila ng pagkakaroon ng kakaibang pisikal na lakas. Mahina pa rin ang kanyang ranggo. Ayon sa kanyang pangunawa, ang mage rank ay may 3 yugto. Pagkatapos ng mage rank ay dumating ang tribulation rank. At pagkatapos ng tribulation rank ay dumating ang sage rank. Sa kasalukuyan, halos hindi niya mapatay ang isang sage gamit ang iba't ibang taktika. Gayunpaman, kung hindi siya aasa sa hukbo ng 400,000 lalaki, mahina pa rin siya. Tapikin, tapikin, tapikin. Papalapit na ang mga yabag. Kabanata 2438. Isa, nagtaas ng ulo si James para tignan. Pumasok si Sophie mula sa labas. Nakasuot siya ng puti at mukhang maganda. Sa kanyang magandang mukha, may malabong ngiti. Tumawag siya, James. Agad namang tumayo si James. Nakangiting tanong niya, Ms. Sophie, anong nagdala sa'yo dito? Bakit? Hindi ba pwedeng pumunta na lang ako para makita ka? Ngumiti si Sophie at umupo sa malapit na gazebo. Pinag-cruise niya ang kanyang mga binti. Inilantad ang kanyang mahaba at maputlang binti. Kaya mo, tumawa si James at umupo sa gilid. James, nawala ang ngiti sa mukha ni Sophie. At naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nang makita ito, natigilan si James. Tinanong niya, ano ang problema? Sabi ni Sophie, noong mga huling araw, nakita ko ang operasyon ng Heavenly Path at nakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa mga patakaran ng Heavenly Path. Pagtingin kay Sophie, tinanong ni James,
Anong impormasyon? Sabi ni Sophie, makakaranas ka ng isang sakuna. Natatakot ako. Isang sakuna. Natigilan si James. Malungkot na ekspresyon ang mukha niya. Inaasahan na niya na mahihirapan siya. Ma'am, tumango si Sophie at sinabing, marami kang mahihirapan sa pagkakataong ito. Gaano karaming problema? Labis na balisa si James. Umiling si Sophie. Hindi ko na-extrapolate ang mga detalye. Dahil halos mamatay ako sa huling beses na nag-extrapolate ako ng mahabang panahon. Malalagay ako sa malaking problema kung dagdag maghuhukay ng mas malalim. Maaari ko lang ipaalala sa iyo na mag-ingat sa pasulong. Seryosong tumango si James. Malamang na siya ay nasa malubhang problema sa susunod. Dahil kahit si Sophie ay nagbabala sa kanya. Sa kabila nito, wala siyang magagawa sa ngayon. Wala siyang choice kundi gumulong sa mga suntok. Mag-concentrate sa paglilinaw. Tumayo si Sophie. Pagkatapos, iniba niya ang usapan at ngumiti habang sinasabi, nakakahanga ka pa rin. Nakuha mo ang Infinity Steel pati na rin ang 5 elemento ng Genesis. Hindi ako sigurado kung ano ang providence ng third calamity. Ngunit pagkatapos ng fourth calamity, nasa iyong mga kamay ang 4 na susi para buksan ang selyo. Ikaw ang magwawakas ng selyo. At ang probidensya ng pagsira sa selyo ay magiging iyo rin. Kung pinamamahalaan mong makuha ang lahat ng 4 na providence, ang iyong tagumpay ay hindi maaaring maliitin. Ngumiti si James at sinabing, pakiramdam ko ay ginamit ko na ang lahat ng swerte ko para makuha ko ang una at pangalawang providence. Baka sa susunod hindi ko na makuha. Ngumiti si Sophie at sinabing, hindi yan binigay. Sa anumang kaso, ibigay mo lang ang lahat at ipaglaban mo ito. Nararamdaman ko na ang 3 kalamidad ay magtatagal bago lumitaw. Sa sandaling ito, magsikap ka lang sa paglilinaw. Dumating si Sophie at nagsimulang makipag-chat kay James. Marami silang pinag-usapan. Pinag-usapan nila ang primordial age at ang Earth. Ang Earth ay tinawag na progenitor star. Noong primordial age, ito ang pinakakahanga-hangang sentro ng sansinukob na ito. Isang malaking lihim ang itinatago sa Earth. Bilang resulta, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtipon doon. Gayunpaman, hindi lamang ang Earth ang tirahan. Mayroong maraming mga planeta sa universo na maaaring tirahan ng mga nabubuhay na bagay. Ang sansinukob ay malawak at walang hangganan. Upang matawid ang universo, kailangan ng isa na maabot ang hindi maarok na taas. Ang isang tipikal na nilalang ay hindi kayang tumawid sa universo. Naaalala ko na noong ancient heavenly court age, may galactic highway. Ang bawat matitirahan na planeta ay konektado sa galactic highway na ito. Matapos makapasok sa galactic highway, maaaring maglakbay ang isa sa buong kalawakan. Sabi ni Sophie, galactic highway. Bahagyang natigilan si James. Tinanong niya, ano iyon? Paliwanag ni Sophie, isa itong sipi na sumasaklaw sa kalawakan. Ang Galactic Highway ay partikular na nilikha noong panahong iyon ng Heavenly Court upang pamahalaan ang universo. Maaari mong isipin na ang Galactic Highway na ito ay katumbas ng teleportation formation na pamilyar sa iyo. Oh! Sa wakas naintindihan na ni James. Noong una ay naniniwala na siya sa Earth ang tanging planeta na angkop para sa buhay ng tao sa universo na ito. Wala siyang ideya na napakaraming iba pang mga planeta sa universo. Nagpatuloy si Sophie. Ang universo ay napakalaking. Sa universo na ito, maraming powerhouse. Noon, lahat ng mga powerhouse na ito ay natipon sa Earth. Marami ang namatay sa labanan. Ngunit marami pang iba ang nakaligtas.
Ang lahi ng demonyo ay umatras. At ang mga powerhouse na ito ay umalis lahat bago nabuklod ang Earth. Ang Demon Realm ay tahanan ng Demon Race. At ang Demon Realm ay isang napakalakas na planeta sa sansinukob. Matapos ipaliwanag ni Sophie ang mga bagay na ito sa kanya, unti-unting naunawaan ni James. Kabanata 2439. Si Sophie ay nagbigay kay James ng kanilang pangunahing kaalaman tungkol sa universo. Nalaman din ni James na ang Demon Realm ay isa sa pinakamakapangyarihang planeta sa universo. Ang Demon Realm ay napakalayo sa Earth. Ni Sophie, ang distansya sa pagitan ng Demon Realm at Earth, na sinusukat sa light years, ay 300 milyong light years. Si James ay isang tao mula sa Earth, ngunit naunawaan niya ang konsepto ng light years. Iyon ang bilis kung saan naglakbay ang liwanag. 300 milyong light years. Natulala siya. Nakangiting sabi ni Sophie, ang universo ay malawak at walang hanggan. Hindi naman masyadong malayo yun. Kung gayon, paano napunta si Marcelo at ang iba pa sa Earth? Higit pa rito, habang sila ay nasa Earth, paano pa rin sila makikipag-ugnayan kay Demon Race sa ilang 300 milyong light years ang layo? Tanong ni James sa mga tanong na nasa isip niya. Paliwanag ni Sophie, kung bukas ang Galactic Highway, kailangan lang nilang ipasok ito at lalabas sila sa Earth. Sa kasalukuyan, ang Earth ay selyadong, at ang Galactic Highway ay hindi pa nagbubukas. Ipinadala sila dito ng isang Demon Realm Cultivator na may dakilang kapangyarihan. Kung tungkol sa komunikasyon, malamang na gumamit sila ng ilang uri ng lihim na sining o kayamanan. Nang marinig iyon, naintindihan ni James. Pinag-isipan niya ito at nagtanong. Maaaring kapag nasira ang selyo, mabubuksan ang Galactic Highway. Oo, tumango si Sophie at sinabing, kapag nasira ang seal sa Earth, habang ang 3,000 sealed realms ay sumanib sa Earth, ang selyadong Galactic Highway ay magiging bukas din. Pagkatapos, ang Earth ay muling magiging hub ng universo. Maraming powerhouse sa universo ang dadalhin sa lokasyong ito. Noong sinaunang panahon, ang universo ay may 7 kaharian. Ang 7 kaharian na ito ay ang pinakamakapangyarihang mga planeta sa universo. Ang Demon Realm ay isa sa kanila, pati na rin ang Earth. Ang Earth ay pinangalan ng Human Realm. Oh, nakikita ko. Biglang naliwanagan si James. Sa anumang kaso, ang mundong ito ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Maraming hindi mo maiintindihan kung sasabihin ko sa iyo ngayon. Kapag mayroon kang sapat na kapangyarihan, maiintindihan mo. Sa Primordial Age, ang 10 emperador ng lupa ay kilala sa buong universo. Pagkasabi nun ay hindi na nagsalita si Sophie. Tumayo siya, tumalikod, at umalis. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya si James. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Linangin sa kapayapaan. Kunin mo lang ang mga bagay pagdating nila. Salamat, Mrs. Sophie. May pasasalamat na ekspresyon sa mukha. Tumayo si James at pinagmasdan si Sophie habang paalis ito. Mula nang matanggap niya ang celestial abode, si Sophie ay lubos na nakatulong sa kanya. Kung wala ang tulong ni Sophie, hindi niya malalampasan ang maraming hadlang. Mabilis na umalis si Sophie sa katahimikan. Sa isang lugar sa Ancient Realm, mayroong isang lugar na tinatawag na Divinity's Peak. At ito ay hindi masyadong malayo sa Divinity Sect. Bagamat nawasak ang Divinity Sect, nanatili ang lugar na ito. Sa tuktok ng isang bundok, mayroong isang cabin. Isang lalaki ang nakaluhod sa harapan nito. Siya ang Divine Holy Emperor.
Isang napakalakas na cultivator na umabot sa ikalimang yugto ng Sage rank. Sa sinaunang kaharian, kabilang siya sa mga nagtanong 10. Ngunit kasalukuyan siyang nakaluhod sa lupa. Grand Sect Leader, Sir, nakikiusap ako na lumabas ka sa pag-iisa. Ang banal na emperador ay nakaluhod. Nagsusumamo ng husto. Kriek, bumukas ang pinto ng cabin. At lumabas ang isang matanda. Ang matanda ay nakasuot ng puting damit. Isa siyang balbas na may puting buhok. Lukot ang mukha niya. Matamlay siyang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Sir, sa wakas lumitaw ka na. Ang Divine Holy Emperor ay naging excited. Ang sekta ko ay nawasak ng lahing demon. Ang mukha ng banal na emperador ay pinahiran ng luha. Si J. James ay nakipagsabuatan sa demon race at sinira ang aking sekta. Please ibigay ang hustisya. Ang banal na emperador ay nagsimulang magsalita ng walang kaparirikan. Ang elder na ito ang nagtatag ng Divinity Sect. Siya ay isang napakalakas na cultivator na nabuhay mula pa noong Primordial Age. Ang Divinity Sect ay talagang isang napakakilalang sekta sa universo. Noong Primordial Age, kilala ito sa buong 7 realms. Ang Divinity Sect sa sinaunang realm ay isang sangay lamang. Ang punong tanggapan nito ay hindi matatagpuan sa Earth. Nang umatras ang demon race mula sa Earth noon, maraming cultivator mula sa Divinity Sect ang gumawa rin. Anong nangyari? Lumapit ang matanda at umupo sa isang upuang kahoy sa gilid. Mahimbing ang tulog niya, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari sa labas. Ang banal na emperador ay nagsabi, isang kababalaghan na nagngangalang James Caden ay lumitaw sa Earth. Sa kabila ng pagiging inapo ng mga makasalanan, kasabwat niya ang lahing demon. Ang selyo sa Earth ay kasalukuyang hamina. At nagpadala ako ng isang sect elder sa Earth. Gayunpaman, si James ay napakasama. Nakipagtulungan muna siya sa demon race para sirain ang aking sekta. At pagkatapos ay pinatay niya ang sect elder ng aking sekta sa Earth. Isang inapo ng mga makasalanan. Matapos marinig iyon, kumunat ang noo ng Grand Sect Leader ng Divinity Sect at sinabing, naubos na ang espiritual na enerhiya sa mundo. Kung tama ang aking palagay, nabawi lang ng Earth ang espiritual na enerhiya nitong nakaraang taon. Kung nandoon siya, paano niya nagawang lumabas sa napakalaking panahon at napatay pa ang sect elder? Sir, napaka-sacrilegious talaga ni James. Higit pa rito, natanggap pa niya ang mga providences kasunod ng una at ikalawang kalamidad. Sila ang Infinity Steel at ang 5 elemento ng Genesis. Bagamat ang Grand Sect Leader ng Divinity Sect ay nabubuhay mula pa noong Primordial Age. Maaaring hindi siya pamilyar sa Infinity Steel at sa 5 elemento ng Genesis. Sinabi rin sa kanya ng Divine Holy Emperor ang tungkol sa Infinity Steel at ang 5 elemento ng Genesis. Sir, ang Elysian Seal ay kasalukuyang nasa bawat katawan ng tao. Si James, ang brat na iyon, ay maaaring gumawa ng lumaban sa kalikasan at makamit ang mga tagumpay ng paulit-ulit sa maikling panahon. Kung siya ay lalakas at bubuo ng isang alyansa sa lahing demonyo, ang sangkatauhan ay mapapahamak. Kapag nasira ang selyo, ang lahi ng demonyo ay mabilis na sakupin ang Earth. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ng matanda. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang ilang senior tungkol dito ngayon. Ang tunay na pangalan ng Grand Sect Leader ng Divinity Sect ay hindi alam. Ang kanyang alias ay Dite, at kilala rin siya bilang ang Divine Sage Dite. Ang Sage rank ay may 36 na yugto.
na tumutugma sa 36 na antas ng langit. Ito ay nahahati din sa Sage, Sage King, Sage Emperor, Great Sage, Holy Sage, at Divine Sage. Bawat 6 na yugto ay bumubuo ng isang dibisyon. Ang Divine Holy Emperor ay nasa ika-5 yugto ng Sage rank. Siya ay isang Sage. Si Farley ay nasa ika-7 yugto ng Sage rank. Isa siyang Sage King. Si Ditios, ang Grand Sect Leader ng Divinity Sect, ay isang napakalakas na cultivator na nasa paligid mula noong Primordial Age. Siya ay isang Divine Sage. Ang kanyang lakas ay umabot sa 33 yugto. Sa sandaling lumabas si Dite mula sa pag-iisa. Gumamit siya ng lihim na sining para makipag-ugnayan sa ilan sa mga nagtanong magsasaka ng 3,000 mundo. Di nagtagal pagkatapos nito, ang isang malaking bilang ng mga powerhouse ay nagtipon sa Ancient Realm. Pumasok sila sa sinaunang kaharian sa pamamagitan ng Selyo. Kung dumaan sila sa Selyo para makarating sa Earth, malamang na kailangan nilang magbayad ng matarik na presyo. Gayunpaman, ang paglalakbay sa pamamagitan ng Selyo patungo sa ibang mga sealed realms ay hindi isang problema. Ang mga powerhouse mula sa 3,000 mundo ay nagtipon sa isang lugar sa sinaunang kaharian. Ang mga powerhouse na ito ay nasa Divine Sage rank. Mga kapwa magsasaka. Tinipon ko kayo ngayon dito para talakayin si James Caden. Naniniwala ako na alam mong lahat si James. Siya ay isang tao na may napakalaking potensyal. Kung hindi niya nilinang ang demonic art at nakipagsabuatan sa demon race. Ito ay isang pagpapala para sa sangkatauhan. Gayunpaman, nililinang niya ang demonic art at nakipagsabuatan sa demon race. Nakatanggap pa nga siya ng maraming providences. Kung hahayaan siyang patuloy na lumaki, ang sangkatauhan ay haharap sa isang malubhang sakuna. Noong Primordial Age, ang 10 emperador ng sangkatauhan ay nakagawa ng pagtataksil. Bilang resulta, hindi nagawang makipagkompetensya ng human realm sa demon realm. At ang universo na higit na umaasa sa 7 realm ay muntik nang mapuksa ng demon race. Hindi na natin hahayaang mangyari ulit ito. Inipon ko ang lahat dito para gumawa ng plano at magpadala ng powerhouse sa Earth para patayin si James. Umalangaw-ngaw ang boses ng Grand Sect Leader ng Divinity Sect.